Sa isang bansa na nababagabag sa digmaan, sa gitna ng kaguluhan at pagkawasak, nakita namin si Jiseng, isang doktor na may lihim. Siya ay isang vampira, nahawahan ng sinaunang VBT-01 virus. Isang kondisyon na nagbibigay sa kanya ng mga superhuman na kakayahan ngunit din isang walang tigil na uhaw sa dugo. Ang buhay ni Jiseng ay isang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng kanyang sangkatauhan at ang napakalaking pag-uudyok na nagbabanta na ubusin siya. Ang kwento ni Jiseng ay nagsisimula sa isang maliit na bayan ng Amerikano, kung saan ang kanyang mga magulang, kapwa mga tagadala ng virus, ay inatake ng mga rogue vampires. Ang kanyang ama ay pinatay, ngunit ang kanyang ina ay pinamamahalaang makatakas kasama si Jiseng, na tumakas sa Jeju Island. Doon, nanirahan sila sa paghihiwalay, kasama ang ina ni Jiseng sa pag-aaral sa kanya upang maprotektahan siya mula sa mundo. Ngunit si Jiseng ay nagnanais ng isang normal na buhay, libre mula sa mga anino ng kanyang vampiric na kalikasan. Habang tumanda si Jiseng, natuklasan niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan. Ang virus ay nagbigay sa kanya ng pinahusay na lakas, bilis, at ang kakayahang pagalingin ng mabilis. Ngunit ginawa rin nitong mahina siya sa sikat ng araw at radiation ng UV. Karamihan sa mga mapanganib, sinumpa ito sa kanya ng isang walang kabuluhan na gutom para sa dugo. Upang makontrol ang kanyang mga pag-urong, umasa si Jiseng sa mga suppressant na table task na binuo ng kanyang ina. Ngunit kahit na sa mga ito, ang tukso ay palaging nandoon, na nakayuko sa ilalim ng ibabaw. Isang nakamamatay na araw, ang buhay ni Jiseng ay naging kapansin-pansing pagliko. Habang nagtatrabaho bilang isang voluntaryong doktor sa isang war zone, napilitan siyang ibunyag ang kanyang tunay na kalikasan upang makatipid ng isang critically nasugatan na batang lalaki. Sa isang sandali ng desperasyon, nagbago si Jiseng, gamit ang kanyang mga kapangyarihan ng vampiric upang palayasin ang isang pangkat ng mga sundalong rebelde. Ang gawaing ito ng kabayanihan ay dumating sa isang gastos ang kanyang lihim ay nakalantad, at napilitan siyang harapin ang mas madidilim na aspeto ng kanyang pagkakakilanlan. Ang paglalakbay ni Jiseng ay humantong sa kanya sa Taemen Hospital, kung saan siya ay naging isang kilalang siruhano. Ngunit ang kanyang pagdating sa ospital ay hindi nagkataon. Ang direktor ng ospital, isang misteryoso at malakas na figura, ay naghahanap para kay Jiseng ng maraming taon. Ang direktor, ito ay naging isang vampira din, at mayroon siyang isang makasalanang agenda. Hinahangad niyang samantalahin ang natatanging genetic makeup ni Jiseng upang mapalawak ang kanyang sariling pananaliksik sa virus ng VBT-01. Habang nanirahan si Jiseng sa kanyang bagong buhay sa ospital, nabuo niya ang isang komplikadong relasyon kay Chaeyoon, isang bihasang siruhano na kapwa niya karibal at ang kanyang konfidante. Si Chaeyoon, na may sariling trahedya na nakaraan, ay iginuhit sa kalikasan ni Jiseng. Ngunit hindi niya maisip ang katotohanan tungkol sa kanyang vampirism. Ang kanilang bono ay lumalim habang nagtatrabaho sila ng magkasama. Ngunit ang lihim ni Jiseng ay nagbanta na mapunit sila. Samantala, ang mga eksperimento ng direktor na may virus ay mas mapanganib. Nagtatag siya ng isang libreng ward sa ospital, kung saan nagsagawa siya ng hindi etikal na mga eksperimento sa mga masusugatan na pasyente, gamit ang mga ito bilang mga paksa ng pagsubok para sa kanyang pananaliksik. Si Jiseng, na kinilabutan ng mga aksyon ng direktor, ay nanumpa na pigilan siya. Ngunit ang direktor ay palaging isang hakbang sa unahan, na manipulahin ang mga kaganapan upang mapanatili si Jiseng sa ilalim ng kanyang kontrol. Habang mas malalim si Jiseng sa mga scheme ng direktor, hindi niya natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang direktor ay nasangkot sa pagkamatay ng mga magulang ni Jiseng. Ang direktor ay naging bahagi ng orihinal na pangkat ng pananaliksik na natuklasan ang virus ng VBT-01, at ipinagkanulo niya ang mga magulang ni Jiseng nang sinubukan nilang pigilan siya na gamitin ang virus para sa kanyang sariling pakinabang. Kinukonsumo ng galit at pagnanais para sa paghihiganti. Napagpasyahan ni Jiseng na ibagsak ang direktor. Ngunit ang direktor ay hindi isang madaling kaaway. Mayroon siyang isang hukbo ng mga tapat na tagasunod, na marami sa kanila ay nahawahan din ng virus. Natagpuan ni Jiseng ang kanyang sarili na higit pa sa labas at hindi na outmatched, ngunit tumanggi siyang sumuko.
Sa tulong ng kanyang mga kaibigan sina Cheon, Ji Tae, at Hyunwoo lumaban si Jiseng upang ilantad ang mga krimen ng direktor at wakasan ang kanyang mga eksperimento. Ang pangwakas na paghaharap sa pagitan ni Jiseng at ng direktor ay isang labanan ng mga kalooban hanggat ito ay isang pisikal na laban. Si Jiseng, na armado ng isang sandata na idinisenyo upang patayin ang mga vampira, ay humarap laban sa direktor sa isang desperadong pagbid upang mailigtas si Cheon, na nakuha. Sa huli, lumitaw si Jiseng na matagumpay, ngunit sa isang malaking gastos. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili upang lumikha ng isang bakuna na maaaring pagalingin ang virus, na tinitiyak na walang ibang magduruse tulad ng mayroon siya. Habang sumisikat ang araw sa abot tanaw, natapos ang buhay ni Jiseng. Namatay siya sa mga bisig ni Cheon. Nang payapa sa kaalaman na sa wakas ay nakamit niya ang sangkatauhan na lagi niyang hinihintay. Ang kanyang pamana ay nanirahan sa bakuna, isang beacon ng pag-asa para sa isang mundo na sinaktan ng kadiliman ng virus ng VBT-01. Ngunit ang kwento ay hindi magtatapos doon. Pagkaraan ng pagkamatay ni Jiseng, ipinagpatuloy ni Cheon ang kanyang gawain. Determinado na parangalan ang kanyang memorya. At habang naglalakad mag-isa isang gabi, hinarap siya ng isang pangkat ng mga vampira. Tulad ng lahat ay tila nawala, isang mahiwagang figura ang lumitaw, na naisave siya mula sa tiyak na kamatayan. Nang lumingon siya upang pasalamatan ang kanyang tagapagligtas, nakilala siya ng isang mukha na hindi kanais-nais na pamilyar, isang mukha na mukhang Jiseng. At sa gayon, ang kwento ni Jiseng, ang doktor ng vampira, ay natapos. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at ang walang hanggang pakikibaka sa pagitan ng ilaw at kadiliman. Isang paalala na kahit na sa harap ng labis na mga logro, ang espiritu ng tao ay maaaring mangibabaw.